Sen, hindi ba sa isang krimen, meron tayong in flagrante delicto na tinatawag, yung quote in the act, na pag nakita mo ang isang tao na nagnanakaw o gumawa ng krimen, kahit citizen's arrest o kahit, lalo na kung mga otoridad, pwede mo na silang damputin at pusasan at ikulong. Ito ho kasing si Wawaw, nalaman ninyong mga senador na mayroon siyang ghost project. Sinabi na mismo ng DPWH Secretary na ghost project yung kanyang ginawa at mayroon pang ipinakitang resibo ang presidente na binayaran na nga siya sa isang wala naman siyang ginawang proyekto. In other words, talagang may krimen na ho na consummated. At nasa harap na kanina ninyo mga senador, itong si Wawaw na ito. Kaya ang tanong ko ho ay bakit ho ito'y hinayaan pang makaalis? Bakit ito'y hindi kinontempt o more so, bakit hindi pa ho ito ikinulong? Yun nga ang I was expecting Senator Jinggoy, no? Kasi hindi ko siya pinungunahan. Yan siya naman ang nagtatanong. Siya man ang nag-interpellate, pero sabi mo niya, bigyan kita ng another chance. Next time kung hindi ka pa mag-cooperate, ikakontempt na kita. So I was waiting ganun nga ang mangyayari. But then again, hindi man kasi rin mahirap din kung ang basis mo sa pag-cite in contempt sa kanya ay yung kanyang pag-invoke ng kanyang rights against self-incrimination. Yan, constitutional right man yan. Karapatan pero naman niya. Kung meron siya ibang ginawa na in the course of questioning, ma-establish talaga natin na evasive siya o nagsisinungaling siya, then by all means, pwede natin siyang i-cite in contempt. Yun nga lang, yung nahuli na siya ni Senator Jinggoy, di ba, na mga projects mo, saan-saan yung mga projects mo. Yes. Lahat ng lugar, binanggit na niya, except Bulacan. Tapos yung tinanong siya sa Bulacan, kung may project na doon, may flood control ka, ay nag-invoke agad siya ng right against self-incrimination na ilan ba yung number ng projects na binanggit ni Senator Jinggoy? Marami-rami rin yun. Maraming projects. Iyon na nga, Senator, huwag na yung cite in contempt. Kumbaga, yung basis na mayroon siyang ginawang krimen sapagkat yung ghost project ay na-establish na At mismong ang Pangulo na naglabas ng resibo na bayad na sila. Ang presidente na yon, ang secretary ng DPW sinabing ghost project nga ang involvement ng Wawaw. At the owner of that Wawaw is in front of the Senate, of you senators, na talagang siya mismo senator ang umamin, siya ang may-ari kasi, yan, pinakawalan, nakalaya. Kung ikinulong sa Senado, wala na siya masyado makakalapit kundi yung kanyang lawyer, wala nang mga emisaryo makakapunta, wala nang makakakausap para i-coach, hindi na siya maaaring mapayuhan at mabigyan ng iba't ibang mga suhestyon para makapangatwiran sa susunod na hearing kasi kung bibigyan mo ng chance siya, nasa laya partner, iba na ang maaaring maging tono niya sa susunod na pagdinig, Senator. Yun lang ho. Sana, kasi ang bayan galit na talaga alam ko, kayo rin, galit na naman ako. Galit na naman kayo. Pero yun na nga ho. Paano kaya ito? Hindi mo pwedeng pag may ganyan damputin na yan talaga naman positive kumbaga, Senator Yes, depende sa takbo ng investigasyon kung yun nga, ma-establish natin yung exact ground to cite him in contempt. Pero yung sa tingin ko kayo na, that was already very right. Pero yun lang, hindi lang, wala lang, yun nga, ayaw kong pangunahan yung nag-interpellate na Senator Jinggoy. Sabi mo kagad siya na bigyan kita ng chance. Next na questioning ko, kung magsisinungaling ka pa, isa-cite na kita in contempt. So, yun, parang na-preempt lahat ng mga yung gustong mag-motion na isa ito in contempt yung resource person na yun. Naniniwala po ba kayo at
confident po kayo sa kanyang sagot? Well, I take her word dahil under oath naman siya nung sabi siya ng gano'n. So I take her word. At nakikita ko naman na na-preparation na rin sila. Otherwise, hindi lang ng Senado na nag-imbestiga, kundi pati sa taong bayan. May pressure na rin na nanggagaling sa taong bayan. Huwag nating hintayin na aabot ang punto na yung mga ginagawa ng mga tao sa Indonesia mangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Nakakatakot yun. Ang tao na umalsa na nagwawala ng tao, no, kagaya sa Indonesia. May chance ba, may posible bang mangyari ang pag-aalsa pag ganito ng ganito na kagarapal at kasobrang pambabastos ng mga tiwaling tao sa gobyerno? Posible bang humantong tayo sa gano'n? Depende yan sa patience ng Pilipino. Kung hanggang saan, no? Hanggang gaano kalalim yung kanilang pasensya. Dahil doon sa Indonesia, hindi na talaga nakapagtimpi yung taong bayan doon. Talaga pinaghahabulan nila yung mga corrupt officials doon at pinagbabasag yung sasakyan na may 4 na ba o 5 na ang patay as of today, di ba? Sen, so nakakatakot yan. Usapan niyang proyekto. May nagngunguso nga na yun daw Davao Flood Control Project para bang gusto nilang kalkalin, pero talaga namang naglabasan na yung mga napakagandang flood control project ng Davao. Ano ba kayo? Of course, kayo naman taga Davao na rin, sa siyudad ng Davao. Ano ba ang mga flood control doon? Alatado naman talaga na yung question na yan ay para malihis yung investigation dito sa Luzon. Gusto yung masaklap mga kababayan. Yung baha ay nasa Luzon. Pero itong mga congressman na ito, itong si Bini Abante, itong banal na aso na ito, at itong si Puno, congressman representative ng Antipolo, di ko lang alam kung anong distrito ng Antipolo yan. Bakit gusto nilang imbestigahan itong flood control ng Davao City, mga kababayan? Nakikita naman natin. May mga video, may mga larawan na nagsilabasan sa social media. May upload din tayo dyan, mga kababayan, na napakaganda ng mga nagawang flood control dyan sa Davao. Tapos, gusto nilang ilihis yung investigasyon papuntang Davao, mga kababayan. Sa tingin niya nating mga kababayan, lahat na lang ng mga palpak na nangyari sa ating pamahalaan, idinadamay nila ang mga Duterte, mga kababayan. Itong gusto ng mga congressman na ito, itong si Bini Abante, ang unang nagsalita nito na dapat daw tingnan din ni Mayor Basti Duterte yung naging proyekto ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, kung tama din ba daw yung paggawa ng flood control. Ang tanong nga, bakit sa Davao ninyo gustong imbestigahan o gusto ninyong paimbestigahan na yung baha naman ay nasa Luzon, nasa Metro Manila? O nakikita naman natin, mga kababayan, kung gaano kalalim na yung mga baha na nangyayari ngayon dyan sa Metro Manila at sa mga karating probinsya dyan sa Luzon, mga kababayan. Yan yung paraan nila para malihis yung atensyon ng taong bayan. O ito, patuloy natin ito. Gustong Davao na naman, andito ang baha sa Luzon, tapos sa Davao ka mag-imbestiga? Yun. Napaka halata na idadawit na naman ang mga Duterte dito sa ganyang klaseng direction. Pero talaga bang yung mga flood control project sa Davao, ako napadala na ako ng mga records at mga litrato, pero kayo siyempre hindi ko pa naman nakikita yung actual. Nakikita ko yan, nadaanan ko yan nakikita mo naman na solid na pagkagawa, lalong-lalo na yung flood control projects na along Davao River. Yung Davao River na makikita mo naman mga pictures, ang dami pictures na naglilipana sa social media. Nakita mo naman talaga na maganda pagkagawa. Sen, hindi ako siya. Sabi ng mga kababayan natin, kung may uplantokhang sa droga, dapat may uplantokhang na rin sa mga corrupt na government officials, lalo sa flood control projects yan
Wag baka mamaya maisisi na naman tayo niyan. pero palagay ko pa, Sen, sa sobrang disappointed na ng tao, hindi mo na maiiwasang isigaw ito eh. Tama ka. Bato de la Rosa, sir. Kami ni partner, pinag-usapan namin yung call for the death penalty. May mga ilang sektor po na nagsasabi na dapat siguro i-revisit na rin yung firing squad na raw yung mga corrupt. Yung death penalty for corrupt public officials. Ano po ang take nyo po dito, Senator Bato de la Rosa, sir? Dapat talaga para magkaroon tayo ng deterrence. Dapat ganun ang gagawin, pero yun nga, yung aking every year na lang na pinapile ko na panukalang batas na death penalty for high-level drug traffickers lang yun, ha? Pakasama doon yung mga corrupt government officials. Hirap na hirap makalusot. Hindi nga tinatalakay sa committee level. How much more kung yan ay isama mo na dyan yung mga corrupt government officials. Makalusot kaya yung batas na yan. Nakakalungkot naman kung gano'n. Pero Sen, nakakalungkot talaga. Pero Sen, hindi ba para makita ng taong bayan ang sinseridad ng mga ninyo at ng mga kasama ninyong mababatas, kayo talagang pro-death penalty na kayo sa mga corrupt at drug trafficker eh. Pero sa mga corrupt, para makita ng taong bayan na sinseridad, seryoso ang kampanya against corruption, ano mang panukalang ihahain na magpaparusa ng bitay sa mga corrupt official, hindi ba dapat yan unanimous agad ang desisyon ng Senado at Kongreso to prove the sincerity to the people na ayaw namin ng korupsyon? Hindi kami tatanggihan na mabitay kami kung kinakailangan pag kami sumahog sa korupsyon. Sige, bukas Henry, mag-file ako ng bill. Ayan. Agad-agad Senator. Bill for corrupt government officials. Very good. Tingnan natin kung ano magiging takbo niya. Salamat. Tulungan bago mag-monitor. Yes, baka pwedeng mag-privilege speech kayo na kung talagang sincero tayo na linisin ang korupsyon sa gobyerno, mag-lead by example tayo na huwag tayong matakot na ma-death penalty tayo. Suportahan natin ang death penalty unanimously para makita ng tao na we're anti-corruption at wala sa ating mga senador ang nagagamit sa pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Hindi na kailangan ng privilege speech yan. Bill na diretso ang ikakrap namin bukas ipapile ko. Sige po, please. Ko na yung bill na yan. At susuportahan namin kayo rito ng 100%. Ito mga kababayan, kung may pasa yung panukalang batas niyan, yung parusang bitay para sa mga kurakot, no, sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, baka iilan na lang yung matira sa mga congressman, mga kababayan. Baka halos lahat yan, mabitay ang mga yan. O ito na mga kababayan, naghain na nga ng panukalang batas itong si Senador Bato de la Rosa at humihingi, no, ng second motion itong si Senador Bato de la Rosa sa taong bayan para suportahan, no, itong inihaing panukalang batas ni Senador Bato de la Rosa na death penalty para sa mga kasong plunder, mga kababayan. O yun na nga, no, kung matuloy o maaprubahan, naihain na itong batas na itong mga kababayan, na-file na ito no isang araw, ito yung SBN 1343, an act of imposing death penalty for the crime of plunder. Ito nga yung sinabi nitong si Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Kung sakali nga lulusot ba yan, kung sakali nga na mailusot yan o maging panukalang batas yan, iilan na lang siguro ang matitira sa mga congressman. Halos siguro yung mga yan maibitay ang mga kababayan. Yung 3 congressman dyan sa lungsod ng Maynila, baka mauna yan, mga kababayan, yung mga gumagawa na mga proyekto, ng mga palpak dyan sa lungsod ng Maynila, katulad nitong si Joel Chua na nagpatayo ng isang tawag nito, yung barangay hall
sa gilid ng kalsada, sa sidewalk mga kababayan. Baka unang maibita yan. Maraming kukontra sa panukalang batas na yan o gustong gawing panukalang batas nitong si Senador Bato de la Rosa. Yun ang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo shoutout tayo kay Ma'am Edisa Borbi, shoutout kay Jerry Banzuela, shoutout kay Marita Rojo, shoutout dito sa may bandang baba, shoutout na rin kay Pythern, shoutout na rin kay Marcelito Garcia, shoutout kay Ma'am Berje Vera Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion Yuri at saka si Sagi mga kababayan. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout kay Lilian Malaylay, shoutout kay Jaime Kabugwas, shoutout na rin kay Ma'am Mibilin Balikaw, shoutout na rin kay Hilin Dalanta at kay Rosbas Official. Yun ang dito lang muna at once again, this is Aaron de TV mo, ingat na lahat. God save the Philippines.